Magandang araw sa ating mga minamahal na senior citizens at sa lahat ng nagnanais na alamin ang mga benepisyong nakalaan para sa mga Pilipinong may edad 60 pataas. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mahahalagang pribilehiyo na ibinibigay ng gobyerno sa ating mga lolo at lola upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Mahalagang malaman ng bawat senior citizen at kanilang pamilya ang mga benepisyong ito upang masulit ang mga programa at serbisyo na inilaan para sa kanila. Una, isa sa pinakamahalagang benepisyo para sa mga senior citizens ay ang diskwento sa iba't ibang produkto at serbisyo. Ayon sa Republic Act No. 9,900 at 74 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, lahat ng senior citizens ay may karapatang makatanggap ng 20% diskwento at exemption sa value-added tax, IVA, sa mga piling produkto at serbisyo. Kasama rito ang pagbili ng gamot, bayad sa ospital, serbisyo sa laboratorio, at iba pang gastusing medikal. Maliban dito, ang mga senior citizens ay may 20% diskwento rin sa mga pampublikong transportasyon gaya ng jeep, bus, taxi, at maging sa airfare ng mga domestic flights. Hindi lang ito para sa transportasyon, kundi pati na rin sa mga hotel at recreational establishments tulad ng sinehan, museums, at iba pang mga pasyalan. Bukod sa diskwento, mayroong libreng serbisyong medikal para sa ating mga senior citizens. Sa ilalim ng batas, lahat ng pampublikong ospital at health centers ay dapat magbigay ng libreng serbisyong medikal, dental, diagnostic, at laboratory examinations sa mga senior citizens. Kasama rito ang libreng bakuna laban sa influenza at pneumonia na napakahalaga lalo na sa mga matatandang madaling kapitan ng sakit. Ang PhilHealth coverage para sa mga senior citizens ay isa ring malaking tulong dahil otomatikong miyembro ng PhilHealth ang lahat ng senior citizens na nangangahulugan ng mas mababang gastusin sa pagpapagamot sa mga ospital. Mayroon ding tinatawag na social pension para sa mga indigent senior citizens o yaong mga walang permanenteng pinagkakakitaan. Sa ilalim ng Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development, (YAVE), ang mga kwalipikadong senior citizens ay makakatanggap ng buwanang pensyon na maaaring gamitin sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bagamat hindi ito sapat para matugunan ang lahat ng gastusin, malaking tulong pa rin ito para sa mga walang ibang pinagkukunan ng kita. Isa pang mahalagang benepisyo ay ang cash incentives para sa mga senior citizens na umaabot sa edad na 80, 85, 70, 75 at 100 taon. Ayon sa Expanded Centenarian Act, ang mga senior citizens na umabot sa mga edad na ito ay makakatanggap ng 10,000 bawat milestone na edad, habang ang mga centenarians o yaong may edad 100 taon pataas ay makakatanggap ng 100,000 at isang congratulatory letter mula sa gobyerno. Ang insentibong ito ay isang paraan ng pagbibigay pugay sa mga matatandang Pilipino na umabot sa ganitong edad at bilang pagkilala sa kanilang mahabang buhay at kontribusyon sa lipunan. Para sa mga senior citizens na may bayarin sa kuryente at tubig, mayroong 5% diskwento sa kanilang utility bills, basta't hindi lalagpas sa 100 EVA ang konsumo sa kuryente at 30 cubic meters sa tubig. Ang account ng utility bills ay dapat nakapangalan sa senior citizen upang magamit ang benepisyong ito. Napakalaking tulong nito lalo na sa mga senior citizens na may mababang kita o umaasa lamang sa suporta ng kanilang pamilya. Maliban sa mga diskwento at insentibo, may mga programang pangkabuhayan din na inilalaan para sa mga senior citizens. May mga livelihood programs na inilulunsad ng ESG at iba pang ahensya upang bigyan ng pagkakataon ang mga senior citizens na kumita sa pamamagitan ng maliit na negosyo o self-employment. Ang mga programa gaya ng skills training at microfinance assistance ay malaking tulong upang mapanatili ang kanilang aktibong partisipasyon sa lipunan at mapanatili ang kanilang self-sufficiency. Hindi rin natin dapat kalimutan ang mga benepisyo sa ilalim ng Social Security System, (LAE), at Pag-ibig Fund. Para sa mga senior citizens na naging miyembro ng SAS, may mga pensyon na maaaring matanggap depende sa kanilang naging kontribusyon. Mayroon ding mga benepisyong pang-medical, disability benefits, at funeral assistance na maaaring ma-avail ng kanilang mga pamilya. Ang Pag-ibig Fund naman ay may mga savings at housing loan programs na maaaring magamit ng mga senior citizens para sa kanilang pangangailangan sa pabahay. Sa panahon ng kalamidad, ang mga senior citizens ay binibigyan ng espesyal na proteksyon.
May mga programa ang gobyerno na nagbibigay ng agarang ayuda sa mga matatandang apektado ng mga sakuna tulad ng bagyo, lindol, at iba pang trahedya. Kasama rito ang pagbibigay ng food packs, cash assistance, at medical aid upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kagalingan sa panahon ng emergency. Napakahalaga rin na bigyang diin ang mga karapatan ng senior citizens laban sa diskriminasyon at pang-aabuso. Sa ilalim ng batas, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng pang-aabuso, pananamantala, at diskriminasyon laban sa mga matatanda. May mga ahensya tulad ng ESG at Commission on Human Rights na maaaring lapitan kung may mga kaso ng pang-aabuso o pagpapabaya sa mga senior citizens. Mayroon ding mga programa upang matiyak ang kanilang proteksyon at maitaguyod ang kanilang dignidad sa lipunan. Isa rin sa pinakamagandang benepisyo para sa ating mga senior citizens ay ang pagkakaroon ng access sa educational benefits. Bagamat karamihan sa mga senior citizens ay retirado na, mayroong mga pagkakataon upang makapag-aral muli o lumahok sa mga training programs ng walang bayad o may diskwento. Maraming unibersidad at kolehiyo sa bansa ang nagbibigay ng libreng tuition o malaking diskwento sa mga senior citizens na nais pang matuto. Ang pagiging senior citizen ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng pagiging aktibo sa lipunan. Maraming mga senior citizens ang patuloy na nag-aambag sa